Bagong salta lang ako sa Hong Kong noon. Isinama lang kami ng mga kamag-anak namin dito bilang isang turista. Kasama ko pa nga noon sina mama pati si tita na siyang mismong nag-invite sa amin at 3 tao na kakilala niya. Sa unang araw namin sa Hong Kong, wala kaming ibang ginawa kundi ang mamasyal. Sa katunayan ay nag-enjoy talaga ako sapagkat marami akong nakitang magagandang tourist spots pero hindi ko sila ma-explain dito dahil hindi ko rin alam ang tawag sa kanila. Noong namamasyal kasi kami, hindi ko na inalam pa ang bawat lugar na napupuntahan namin. Basta nakafocus lang kasi ang atensyon ko sa enjoyment pati sa pagpipicture para meron akong maipost sa aking IG. Kaya naman pagsapit ng unang gabi, bagsak talaga agad ang katawan ko sa kama. Agad akong nakatulog noon dahil sa sobrang pagod. Pero maganda naman ang gising ko kinabukasan. Bukod kasi sa medyo napahaba ang tulog ko, nasa katawan ko pa rin yung kakaibang saya at excitement na naramdaman ko noong nakaraang araw. Sa pangalawang araw naman namin doon, sa mga restaurant naman na kami namasyal. 3 mamahaling restaurant ang pinuntahan namin sa buong araw. Kada agahan, tanghalian at hapunan, iba-ibang restaurant ang pinuntahan namin. Ang dami ko nga ring natikmang mga pagkain na hindi ko pa nakikita o natitikman sa Pilipinas noon. Sobrang nakakapanibago talaga pero enjoy naman. Sa pangatlong araw, napagod kami sa kakabiyahe at kapapasyal kaya naisipan naming magpahinga muna. Sina mama at tita ay gumala muna sa mga malalapit na grocery store para mamili ng mga pagkain na lulutuin namin. Yung ibang mga kasamahan namin ay nasa kani-kanilang kwarto. Ako naman, tamang higa lang ako rito sa malaki at malambot na kama habang ine-enjoy ang bilis ng wifi. Wala akong ibang ginawa kundi ang mag-upload ng mga pictures at videos namin doon, mag-browse ng SOCMED at manood ng mga videos sa YT. Kahit hindi ako lumabas sa buong araw na iyon ay hindi talaga ako nainip. Sobrang laki rin kasi ng bahay na tinutuluyan namin ngayon. Sadyang nakakapanibago. Feeling ko nga ang yaman-yaman ko noong mga oras na yon. Pati nga sa banyo, pwede kang kumain at matulog sa sobrang linis at bango. Sa ika-4 naming araw doon, namasyal muli sina mama at tita pero hindi na ako sumama. Naisipan ko na lang na maglibot-libot na lang ng mag-isa. Lumabas ako at nag-explore sa lugar na tinutuluyan namin doon. Hindi na rin ako gaanong lumayo dahil nga hindi ko pa kabisado yung pasikot-sikot doon. Tanging sa malalapit lamang ako pumunta. May nakita rin akong street food sa paligid. Naisipan ko ang tikman ng mga pagkain doon pero hindi ako pamilyar sa mga terms at maging sa mga itsura nito. Kaya naman ang kinain ko na lang ay yung pinaka-basic gaya ng curry fish balls at ng siomai. Sa katunayan ay naka3 order pa ako sa sobrang sarap. Nang matapos nga ako roon ay umuwi na rin ako agad dahil gusto ko ulit magkulong sa napaka-luxurious naming kwarto. Nang makauwi na ako, ramdam ko pa rin ang pagkabusog. Mahigit sa kalahating oras ang lumipas bago tuluyang lumuwag ang tiyan ko at nakahiga sa kama. Kung kailan binuksan ko na muli ang aking phone, saka naman biglang sumakit ang ulo ko. Hindi ko kinaya ang sakit kaya nagpahinga muna ako. Nang makatulog ako noon, dinalaw pa ako ng isang masamang panaginip. Sa panaginip kong iyon, naligaw raw ako sa isang palengke kung saan mga tao doon ay may ulo ng hayop gaya ng baboy, baka, kambing at kung ano-ano pa. Yung mga karneng binibenta nila ay katawan ng mga mismong normal na tao. Doon pa lang ay nawirduhan ako dahil baliktad ang nangyayari. Bigla na lang may dumukot sa akin at isasalang daw ako sa kumukulong kawa. Doon lang ako nagising. Iyon na yata ang pinaka-weirdo at pinaka-nakakatakot kong panaginip. Para labanan ng takot nang ako'y magising, naisipan kong mag-browse muli sa internet. Bumungad naman sa recommendations ko
ang top 10 haunted places and stories in Hong Kong. Na-curious talaga ako kaya binuksan ko yung artikulo. Hanggang sa nagulat ako sa huli kong nabasa. Tungkol iyon sa isang haunted street food sa Hong Kong na kapag nakakain ka raw doon ay magkakaroon ka ng bangungot at masasamang panaginip. May mga itim na kapangyarihan daw ang mga taong nagnenegosyo roon. Lalo tuloy ako nasindak nang makita kong ang lugar na iyon ay ang mismong street food na pinuntahan ko kaninang umaga. I consider myself as an independent woman. College dropout ako pero masasabi kong successful na rin ako sa buhay ko. Noong mahinto kasi ako sa kolehiyo, nag-focus na lang ako sa small business ko na hindi kalaunan ay biglang lumaki at awa ng Diyos ay lumago. Meron kasi akong sariling clothing line. Tinuruan kasi ako ng nanay ko noon na manahin ang mga damit. Natutunan ko rin ang iba't ibang uri ng pagdedesign noong ako ay high school at maging nung early college days. Ginamit ko iyon hanggang sa matutunan ko ang mag-design ng mga medyo magarbong dress, gowns at iba't ibang style ng damit. Kaya naman kahit college dropout ako, kaya ko pa ring buhayin ang sarili ko. I'm very proud of that. Nakapagpatayo na nga ako ng bahay at ako na rin mismo ang nagpapaaral sa 3 kong kapatid ngayon na pare-pareho ng nakatungtong ng high school. Palagi nga akong tinatanong ni mama kung meron pa ba daw akong balak na bumalik sa college para at least matapos ko yung iniwan ko. Ang lagi ko na lang sinasabi, kung itinakda iyon ay mangyayari talaga sa tamang panahon. Kung ako lang kasi yung tatanungin, parang wala na akong balak bumalik. Ito yung hindi ko maamin at saka hindi ko talaga masabi ng diretsahan sa tuwing tinatanong ako ni mama. Ayaw ko rin kasi siya na ma-disappoint at masaktan sa isasagot ko. Ang pakiramdam ko kasi masyado na akong successful at kahit hindi ako nakapagtapos ay wala na akong poproblemahin sa buhay ko. Sa katunayan, I even have my own employees kaya ako na yung nagpapasahod sa kanila. Nagiging blessing na nga kung tutuusin para sa ibang tao. Isang araw, I decided to leave my office for 1 week para magbakasyon at mamasyal. Niyaya ko pa nga yung 3 kong friends. So 4 kami in total. Naisipan namin na mamasyal sa Hong Kong. Ako rin na nagbayad sa lahat ng mga gastusin nila at ang tanging ambag lamang nila ay ang sumama sa akin. So marami kaming nilibot na mga lugar sa Hong Kong. Hanggang sa may natagpuan pa kaming haunted building doon. Nang ni-research namin yung tungkol sa lugar, isa pala itong historic haunted building sa Hong Kong na hindi ko nababanggitin pa ang pangalan. Basta isa ito sa mga maituturing na significant cultural and architectural heritage sa Hong Kong lalong-lalo na noong mga panahong ito ay itinayo. Ang sabi pa nga sa aming na-research, bandang 1915 to 1921 nang itayo itong lugar na ito. Isa siyang mansyon sa Wan Chai. Sigurado meron na kayong idea. Pero magkagayon man, isa rin sa mga nakapanghilakbot talaga sa amin ay yung nabasa namin na marami na daw na sumubok na pumasok doon pero paglabas nila ay hindi na sila normal. Dahil doon ay masyado kaming naintriga lalong-lalo na sa mga kwento-kwento na iyon. Kaya naman nagkayayaan kami ng mga friends ko na pasukin ang building pero hindi na ako sumama sa kanila. Sa katunayan ay matatakutin kasi talaga ako sa ganoong bagay. Hinintay ko na lang sila sa labas habang naglilibot naman ako sa iba pang lugar na malapit doon. Sinabihan ko nga sila na mag-text na lang sila sa akin para sunduin ko na lamang sila after. Hapon na nga ako na nakabalik doon pero nakapagtataka na hindi pa rin sila lumalabas. Nagsimula na akong mag-alala. Naisipan ko na tawagan na sila isa-isa pero walang sumasagot. Nagre-ring naman ang mga cellphone nila. Sa pang-5 tawag ko pa nga, bigla ako nakarinig ng mga sigaw. Doon ko pa lang sila nakitang lumabas
at nag-uunahan na sa gate. Nanginginig at namumutla sila sa takot. Sa loob ng ilang araw na pananatili namin doon, dito'y marami akong napansing kakaiba sa kilos ng mga friends ko. Pakiramdam ko sa totoo lang, multo yung mga kasama ko. Kaya naman hindi na kami nagtagal doon at umuwi na rin kami kaagad ng Pilipinas. Pagkabalik namin, back to normal at naging busy na rin ako sa aking trabaho maging sa aking sariling opisina. Nabalitaan ko na lang ng sumunod na linggo na lahat ng mga nakasama ko sa trip ay biglang na-ospital at hindi lamang iyon, nakatanggap daw ng psychiatric treatment. Ayon sa mga magulang nila, dinapuan daw na matinding trauma ang mga ito dahil sa malagim na karanasan nila nang pasukin ang isang haunted mansion na matatagpuan sa Hong Kong. Wala naman kaming ibang pinuntahan kundi yun lamang, kaya alam ko na kung alin at saan ang lugar na yun. Kapag naman daw tatanungin ko ano ang naranasan nila sa loob ay hindi naman sila sumasagot. Bigla na lamang silang umiiyak, nagwawala at tila humihingi ng saklolo. Pati tuloy ako ay kinilabutan. Pero sa kabilang banda, masaya na ako dahil sa naging desisyon ko na huwag sumama sa kanila hanggang sa loob. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.